Ang himala ng Pilipinas. Isang pangarap na ginawang katotohanan. Mayroong isang bansang sinukuan ng lahat bago pa man ito makatindig. Kahit pa ang buong mundo ay nagbalak na pigilan ito at kahit pa idineklara ng mga eksperto ang kabiguan, hindi ito tumigil. Sa gitna ng pagkagutom, nagtayo sila ng mga paaralan at bagamat wala silang makain sa kasalukuyan, pinag-usapan nila ang industriya ng kinabukasan. Kahit tinawag itong isang imposibleng hamon, tahimik at tapat silang nagpatuloy, naglakbay sa sarili nilang landas hanggang sa huli. Idineklara ng mga dalubhasa sa isyu ng Silanganing Asya na ang bansang ito ay hindi makababangon sa loob ng 100 taon at ang ulat ng kagawaran ng Estado ng Amerika ay nagtapos din na imposibleng maging isang nagsasariling bansa ang Pilipinas. Sa kabila ng pagdeklara ng buong mundo ng kanilang kabiguan, may isang bansa na tanging nagpabago sa lahat ng prediksyon at pag-asa at umakyat sa tuktok. At ang bansang iyon ay ginawa ang pangarap na tila hindi makakamit kung walang baliw na determinasyon, isang katotohanan, ang pangalan ng bansang iyon ay Pilipinas. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kuwento ng himalang ito. Pagkatapos mapanood ang video na ito, kung nagustuhan ninyo, pindutin ng mariin ang like at subscribe button. Ang inyong interes ay isang malaking lakas para sa akin. Kung gayon, simulan na natin. Ito ay isang klase na may napakataas na application rate. Nahikayat akong mag-apply dahil sa pamagat na pandaigdigang estratehiya at kompetisyong estratehiko. Ngunit ang unang sinabi ng propesor ay, titingnan natin ang mga bansang nabigo sa post-war reconstruction. Ako'y talagang nabait. Maliwanag na nakasulat sa syllabus ang pandaigdigang estratehiya. Ang propesor ay puro kwento ng mga bansang naglaho. Ang mga estudyante sa paligid ko ay may mukharing nalulula. Pumunta ako para pag-aralan ang pandaigdigang estratehiya, ngunit ang kompetisyong estratehiko at pagbangon ay tila maling klase ang na-applyan ko. Ako si Tyla. Nag-aaral akong International Political Economy sa Harvard Kennedy School. Mula pagkabata, interesado na ako sa kasaysayan ng mundo at ugnayang pandaigdig. At may malaking pangarap akong maging isang maimpluwensyang leader sa Amerika sa hinaharap. Kaya naman, interesado ako sa ganitong uri ng klase. Dahan-dahang naglakad ang propesor, kinuha ang yeso, at nagsimulang magsulat ng mga pangalan, isa-isa, Vietnam, Iraq, Afghanistan, Lebanon, North Korea. Sa bawat pagsulat, bumababa ang mood ng klase. Ibinaba ko ang aking ballpen. Wala na akong interes. Ano ang karaniwang katangian ng mga bansang ito? Tanong ng propesor. Corruption. Sagot ng isang estudyante. Pagkakawatak-watak ng tribo, pangkat, walang national vision. Ang estudyante sa tabi ko ay bumuntong hininga ng mahina. Ganoon din ang nararamdaman ko. Hindi ito ang klase na inaplayan ko para makarinig ng mga nakakalungkot na kwento. Ilang estudyante ang nagsimulang bumulong. Dapat ko bang i-drop ang klase na ito? Iyan din ang iniisip ko. Ako, sa totoo lang, nag-alinlangan din. Panahon pa kasi ng drop period. Ngunit biglang tumigil ang yeso ng propesor sa dulo ng pisara. Nagkaroon ng sandaling katahimikan at dahan-dahang isinulat ng propesor ang isang salita, Pilipinas. Biglang nagulo ang klase. Umusad ako pasulong. Ano? Pilipinas? Bakit nandoon ang Pilipinas? Ang Pilipinas ay hindi isang nabigong bansa. Mayroon silang mga OFW at BPO na nagpapatakbo ng ekonomiya ng mundo. Hindi ba't ito ang bansa na nagbibigay buhay sa buong mundo sa pamamagitan ng kultura at mainit na pagtanggap? Tiningnan ako ng estudyante sa tabi ko at nagkibit balikat. Ang kanyang ekspresyon ay nagsasabing, baka nagkamali ang propesor. Dahan-dahang tiningnan ng propesor ang mga estudyante at tahimik na nagsalita. Ngunit, mga mag-aaral, may isa lang bansang nagpabago sa karaniwang kaalaman. Wala ni isa mang dahilan para magtagumpay ang bansang ito. Pigil hininga ako. Ang boses ng propesor ay umalingaw-ngaw sa klase. Taong 1945, pagkatapos ng giyera. Sa katunayan, ito ang pinakamahirap na bansa sa buong mundo. Nasa parehong antas ng pinakamahihirap sa Afrika noong panahong iyon. Tumahimik ang lahat, pati ang mga estudyanteng nagbubulungan kanina ay natahimik. Ang buong bansa ay nagugutom. Ang mga lungsod ay naging mga guho. Ang Maynila at iba pang pangunahing lungsod ay nag-abo. Halos walang mga pabrika, mga kalsada, ospital, paaralan. Lahat ay gumuho. Karamihan sa infrastruktura ay nawasak
Dahan-dahang nagpatuloy ang propesor. Napasinghap ako. Sa totoo lang, hindi ako masyadong familiar sa kasaysayan ng Pilipinas. OFW, Jollibee, pag-unlad ng ekonomiya. Iyon lang ang alam ko. Alam kong nagdusa sila sa giyera, ngunit hindi ko alam na ganito pala kalala. Kahit anong bansa sa mundo ay mahihirapang makabangon sa ganitong uri ng pagkawasak, sabi ng propesor. Ano ang naging pagtatasa ng pandaigdigang komunidad noong panahong iyon? Tiningnan ng propesor ang mga estudyante. Ang bansang ito ay hindi mabubuhay. Mananatiling mahirap magpakailanman. Hindi sila makatitindig ng walang tulong mula sa labas. Nanigas ang aking katawan. Ngunit, huminto sandali ang propesor. Ano ang nangyari sa bansang ito ngayon? Huminga ng malalim ang klase. Isa sa mga top-class economic powerhouse sa mundo. Tahanan ng industriya ng serbisyo, turismo at mga materyales. Isang cultural powerhouse. Isang demokratikong bansa. Hindi ako makapaniwala. Nangyari ito sa loob lamang ng ilang dekada. Ilang dekada? Paano ito naging posible? Tanong ng propesor. Bakit hindi ito nagawa ng ibang bansa? May ilang bansa na umaapaw sa langis. Ang iba naman ay nakatanggap ng mas maraming tulong internasyonal. Binuklat ko ang aking notebook. Bigla akong nainteresan sa kwentong ito. Ngunit bakit ang Pilipinas lang ang nagtagumpay? Tumama ang tanong ng propesor sa aking isip. Bakit? Talaga? Bakit ang Pilipinas lang? Ang paghahanap sa sagot sa tanong na ito, ang ating magiging proyekto sa semestre na ito, sabi ng propesor, sa pamamagitan ng pagtingin sa mga failure cases ng post-war recovery, babaliktarin natin ito upang mahanap ang mga kondisyon para sa tagumpay. At susuriin natin kung paano nilikha ng bansang Pilipinas ang himalang ito, agad kong naunawaan. Ang klase na ito ay hindi tungkol sa mga nabigong bansa. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa isang bansang nagtagumpay. Nahiya ako sa sarili ko dahil nag-iisip akong i-drop ang klase. Sa susunod na klase, sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa Pilipinas. Magugulat kayo kapag nalaman ninyo kung anong mga pagpipilian ang ginawa ng bansang ito, sabi ng propesor. Nang matapos ang klase at lumabas ako, nilapitan ako ng estudyante sa tabi ko. Hindi mo na rin ba i-drop ang klase? Hindi na. Bigla akong nainteresan. Ano ba talaga ang ginawa ng Pilipinas? Ganoon din ang nararamdaman ko. Habang pauwi ako, patuloy akong nag-isip. Isang bansang nagsimula sa guho, walang dahilan para magtagumpay. Ngunit naging bansa na pinag-aaralan ng mundo. Ano ba talaga ang nangyari sa bansang ito? Hindi ako nakatulog noong gabing iyon. Excited ako para sa susunod na klase. Naging interesado ako sa bansang Pilipinas. Sa susunod na klase, ipinagpatuloy ng propesor ang kwento. Ngayon, tingnan natin ng eksakto ang sitwasyon ng Pilipinas noong 1945. Ipinakita ng propesor ang mga slides. Karamihan sa mga lungsod ay nawasak. Ang mga pabrika ay naging tambak ng basura. Ang rail network ay naputol. Lumabas sa screen ang mga larawan. Gumuho na mga gusali at nasunog na kalye. Napasinghap ako. Halos walang gumaganang ospital. Ganoon din sa mga paaralan. Napakataas ng panganib na kumalat ang mga sakit. Hindi ko maisip, kung ganito kalala, hindi ba't dapat naglaho na ang bansa? Kahit anong bansa sa mundo ay mahihirapang makabangon sa ganitong uri ng pagkawasak, mariing sinabi ng propesor. Ngunit, sa sitwasyong ito, ginawa ng Pilipinas ang pinakakakaibang pagpipilian sa mundo. Kakaibang pagpipilian? Muling sinimulan ang edukasyon sa pamamagitan ng pagbubukas ng open-air schools, sabi ng propesor. Ano? Edukasyon? Ang normal na bansa ay uunahin ang pag-aayos ng mga tirahan. Pagkatapos, aayusin ang mga kalsada, magtatayo ng ospital, magtatayo ng mga pasilidad ng industriya. Iyan ang karaniwang kaalaman. Tama kayo, sabi ko. Ngunit, binago ng Pilipinas ang lahat ng iyon. Tumahimik ang klase. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Propesor, bakit? Bakit edukasyon ang inuna? Ngumiti ang propesor. Ang mga lider at mamamayan ng Pilipinas ay nag-isip ng ganito. Wala tayong likas na yaman. Wala tayong langis o sapat na mineral. Kaya, paano tayo mabubuhay? Pigil hininga ako. Ang sagot ay tao. Kailangang sanayin ang mga tao. Ang mga taong may pinag-aralan lamang ang tanging yaman ng bansang ito. Iyan ang kanilang konklusyon. Napatindig ako. Sa halip na nasunog na mga gusali ng paaralan, nagsagawa sila ng klase sa ilalim ng asul na kalangitan.
Ang mga textbook ay binabalutan ng uling o mimeograph na papel, ngunit nag-aral ang mga bata. Nagturo ang mga guro kahit hindi sapat ang sahod. Lumabas ang larawan. Mga bata na nag-aaral sa tabi ng mga guho, nagniningning ang mga mata. Ang literacy rate ng Pilipinas ay kahanga-hanga dahil sa tradisyon ng edukasyon. Halos walang bata na hindi marunong magbasa o sumulat kahit sa gitna ng guho. Hindi ako makapaniwala. Paano ito naging posible? Dahil inuna nila ang edukasyon. Dahil isinugo nila ang kanilang mga anak sa paaralan kahit nagugutom sila, diin ng propesor. Nagdesisyon na ang Pilipinas noon na ang edukasyon lamang ang daan upang mailigtas ang kinabukasan. Isinulat ko sa aking notebook, edukasyon ang tanging yaman. At may isa pang pagpipilian na ginawa. Pambansang kampanya para sa kalusugan at pagpapabuti ng pamumuhay, patuloy ng propesor. Nagkaisa ang gobyerno at mamamayan sa isang malawakang pambansang kampanya sa kalinisan at kalusugan. Nagdisimpekta ang mga baryo upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Inayos ang water system at sewage system. Bumababa ng husto ang incidence rate ng sakit. Bukod pa rito, nagkaroon ng pagsisikap na malampasan ang kakulangan sa pagkain. Nagkulang sa bigas. Kaya, tiningnan ng mga mamamayan ang kamote, gabi at mais bilang pangunahing pagkain at nagtiis. Ang kanilang baunan ay puno ng corn rice sa halip na bigas. Ang kaisipan ay, kung magtitiis tayo ng kaunti, mabubuhay ang bansa. Nagulat ako. Anong bansa sa mundo ang nagbabago ng diet ng buong mamamayan para tulungan ang bansa? Dagdag pa ng propesor. Mayroon pang mas nakakagulat. Ang pagtitipid, savings, na kampanya. Dahil sa kahirapan, pinili ng mga mamamayan na mag-ipon para sa kinabukasan sa halip na gumastos. Ang pera ay natipon sa postal savings, katumbas ng pondo ng bayan. Ang pagtitipid na ito ay naging sentro ng pondo para sa industrialisasyon sa hinaharap pagtatapos ng propesor. Nang gumuho ang lahat, sinimulan muli ng Pilipinas ang pagbangon mula sa mga bata. Nagtiis sila ng isang mangkok ng pagkain at ininvest iyon sa kinabukasan. Huminga ako ng malalim. Mga mag-aaral, iyan ang pagbangon ng Pilipinas. Hindi lang ito inutos ng gobyerno. Magkasama silang kumilos, ang gobyerno at mamamayan. Higit pa sa pagkabigla, nagsimula akong magbigay galang. Hindi ba't ito ay walang katulad sa mundo? Pinili na ng mga Pilipino ang kinabukasan sa panahong iyon, tumagos sa puso ko ang sinabi ng propesor. Kung ito ba ay Amerika o Europa, magagawa kaya nila ito? Umiling ako, malamang imposible. Tiningnan ng propesor ang orasan. Hanggang dito muna tayo ngayon. Sa susunod na klase, pag-uusapan natin ang tungkol sa steel industry. Kung paano muling itinayo ng bansang walang anuman ang pinakamahusay na steel industry sa mundo. Dahan-dahan kong isinara ang aking notebook. Ang puso ko ay bumibilis. Lalo akong naging interesado sa bansang Pilipinas. Naglabas ng bagong slide ang propesor. Ngayon, pag-usapan natin ang bakal. Ang kapasidad ng paggawa ng bakal ng Pilipinas pagkatapos ng giyera ay catastrophic, mariing sinabi ng propesor. Ngunit, idineklara ng Pilipinas na ibabangon nila ang steel industry na world-class kasabay ng kasabihang bakal ang pambansang lakas. Tiyak na tinawag itong katatawanan ng mundo? Walang makain at bakal ang pinag-uusapan? Naiintindihan ko. Ito ay natural na reaksyon. Ngunit may mas nakakagulat pa, diin ng propesor. Hindi lang ito, pag-aayos. Ang layunin ay magtayo ng world-class steel mill na may pinakabagong kagamitan. Kulang sila sa pondo at teknolohiya. Ngunit nakita na ng Pilipinas ang kinabukasan. Ipinaliwanag ng propesor. Gagawa tayo ng sasakyan. Gagawa tayo ng barko. Kaya kailangan natin ng high quality na bakal. Mula noon pinangarap na ng Pilipinas ang isang malaking kinabukasan. Napasinghap ako. Mga mag-aaral, ang pagbangon ng steel industry na ito ay hindi lang para sa tubo ng kumpanya. Ito ay isang steel mill na binuo ng pawis at luha ng buong mamamayan. Ang mga Pilipino ay nagtrabaho ng husto sa gitna ng kahirapan pagkatapos ng giyera. Naghukay ang mga minero ng uling sa dilim. Nagpapatakbo ang mga manggagawa sa pabrika ng makina araw at gabi. Lumabas ang larawan ng propesor. Mga taong nagtatrabaho na maitim ang mukha, ang kanilang paggawa
at ang postal savings na sinikap na ipunin ng mga mamamayan ay naging pondo para sa industrial investment. Ang puso ko ay nasikipan. Ito pala ay isang proyekto ng buong bansa at may mga pautang mula sa mga internasyonal na institusyon. Ngunit nagkaroon ng matinding pagsisikap sa export para mabayaran iyon. Ang processing trade, ang pag-aangkat ng materyales, pagdaragdag ng halaga sa pamamagitan ng teknolohiya at pag-export. Itinatag ng Pilipinas ang cycle na ito, paliwanag ng propesor. Noong 1960s, mabilis na lumago ang produksyon ng bakal ng Pilipinas. Ngumiti ang propesor, isang bagay na nakakagulat ang nangyari sa mundo. Ano po iyon? Ang kalidad ay umabot sa world-class level. Nanlaki ang aking mga mata. Hindi ito cheap at shoddy. Ang bakal ng Pilipinas ay matibay at matagumpay. Ang lokal na industriya ay unang tumatag. Ang mga shipbuilder ay hindi na makagawa ng barko ng walang bakal ng Pilipinas. Nagkaroon din ng competitiveness ang industriya ng sasakyan dahil sa bakal ng Pilipinas. Ipinaliwanag ng propesor. Nagkaroon ng steel boom kung saan hindi na maabot ng supply ang demand. Mabilis ding dumami ang order mula sa ibang bansa. Lumago ang export sa Amerika at Europa. Napipi ako. Ang Pilipinas ay tumalon at naging isa sa mga nangungunang bansa sa paggawa ng bakal sa mundo. Pagsasama-sama ng propesor, ang paglalarawan ng steel industry ng Pilipinas ayon sa pandaigdigang steel industry ay ganito: kalidad, world class, produktibidad, pinakamataas sa mundo, at ang cost competitiveness dahil sa Kaizen, pagpapabuti, sa site. Masigasig akong nagsulat sa notebook. Hindi nag-imbento ng bakal ang Pilipinas, kundi tinunaw nila ang kinabukasan. Tahimik akong huminga. Ang steel industry na ito ay hindi lang itinayo ng mga kumpanya. Itinayo ito ng kalooban ng mamamayan. Tumagos sa puso ko ang sinabi ng propesor. Tumango ako. Ang himala ng bansang ito ay hindi nagkataon. Nagtanong ang propesor, noong 1950s, ilang pampribadong kotse ang mayroon sa Pilipinas? Halos wala. Karamihan ay mga truck o taxi. Nagsimulang magulo ang klase. Ngunit, idineklara ng Pilipinas sa sitwasyong ito na magtatayo sila ng superhighway at high-speed train ng Pag-asa. Superhighway para sa ganitong karaming sasakyan? Sabi ng propesor. Ano ang sinabi ng mundo? Tiningnan ng propesor ang mga estudyante. Kahit ang World Bank Survey Team ay nagpakita ng pagtutol, sinasabing masyadong maaga. Tinutulan din ng mga lokal na akademiko, sinasabing ito ay isang walang kabuluhang paggastos sa pambansang budget. Natural lang. Ganoon din ang iisipin ko. Ngunit, mas malaki ang pinangarap ng Pilipinas. Mas malaki. Ang tren ng Pag-asa na magkokonekta sa Maynila at Cebu sa pamamagitan ng isang massive link. Ito ang unang high-speed rail sa mundo. Walang nag-akalang magtatagumpay ito, diin ng propesor. Napatindig ako. Ito ay isang malakihang konstruksyon, paglilok ng mga bundok at paghuhukay ng mga tunnel. Ang deadline ay 1972 Manila Olympics, kaya nagtrabaho sila ng husto. Inilipat ng propesor ang larawan. Site ng konstruksyon na may ilaw kahit gabi. Nagtatrabaho ang mga manggagawa ng 24 oras. Nawalan ako ng salita. Oktubre 1, 1972. Binuksan ang superhighway at tren ng Pag-asa. Ipinakita ng propesor ang larawan ng opening ceremony. At nagkaroon ng himalang pagbabago. Anong pagbabago? Binago nito ang industrial map mismo ng Pilipinas, paliwanag ng propesor. Bago buksan, tumatagal ng mahigit 6 na oras ang express train mula Maynila hanggang Cebu, Southern Luzon. Naging 3 oras na lang. Mabilis na gumalaw ang mga produkto at tao sa paligid ng aksis ng Maynila at Cebu. Nagpatuloy ang propesor. Lumitaw ang Luzon-Visayas Industrial Corridor. Nagunahan sa paglaki ang Cebu, Maynila, Subic at Batangas. Naintindihan ko. Bukod pa rito, ang proseso mismo ng konstruksyon ang nagpalaki sa teknolohiya ng Pilipinas. Ang teknolohiya ng tunnel at bridge ay umunlad. Ito ang naging teknikal na batayan para sa overseas construction ng Pilipinas. Hindi ko mapigilan ang pagkamangha. Bumaba ang logistics cost at ang mga local product ay naibenta sa buong bansa. Naging posible ang national competition para sa maliliit na negosyo. Lubusang nagbago ang ekonomiya ng Pilipinas. Pagsasama-sama ng propesor, ang corridor na ito ay naging isang malaking logistics hub
Ang high-speed rail at superhighway ang pinakamahalagang daan para tumalon ang Pilipinas at maging isang global export powerhouse. Isinulat ko sa notebook, hindi kalsada, kundi kinabukasan. Ito ang diskarte ng Pilipinas. Gumawa sila ng superhighway at high-speed rail bago pa man maging karaniwan ang sasakyan. Hindi ito konstruksyon, kundi isang deklarasyon para sa kinabukasan, diin ng propesor. Napasinghap ako. Naabutan ng mundo ang bilis ng Pilipinas. Nang magkaroon ng kalsada, sumunod ang industriya. Tumagos sa puso ko ang sinabi ng propesor. Hindi naghintay ang Pilipinas sa kinabukasan. Ginawa nila muna ang kinabukasan at hinayaan iyong dumating. Tumango ako. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ang Pilipinas lang ang nagtagumpay. Nagtanong ang propesor, ano ang ginawa ng bansang walang exportable na produkto? Kailangan nating gumawa ng export na produkto, hindi ba? Ngumiti ang propesor. Itinaas ng Pilipinas ang bandila ng pagiging processing trade nation. Kung walang yaman, mag-aangkat tayo ng materyales, ipoproseso sa pamamagitan ng teknolohiya at ibebenta ng may added value. Para doon, inayos nila ang mga coastal industrial zone. Nagtayo ng reclaimed land, inayos ang port, at naglagay ng mga pabrika roon, paliwanag ng propesor. Mula sa ibang bansa, tiningnan sila bilang isang bansa na gumagawa ng murang bagay. Ang gawang Pilipinas ay synonym ng cheap at shoddy. Narinig ko na rin iyon. Ngunit, nagsagawa ang Pilipinas ng thorough quality management at Kaizen continuous improvement na aktibidad. Kaizen, isang kultura kung saan ang bawat tao sa pabrika ay nag-iisip at nagmumungkahi kung paano maging mas mahusay. Nagsimulang magulat ang mundo. Hindi nasisira ang produkto ng Pilipinas. Hindi karaniwan ang bilis ng pag-aaral ng mga Pilipino sa teknolohiya. Diin ng propesor. Ang Coastal Industrial Zone ang naging pinagmulan ng industriya ng elektroniko at sasakyan ng Pilipinas. Radyo, kamera, motorsiklo at kotse. Pinalaki nito ang teknolohiya ng mga lokal na kumpanya. Nagsimula akong magsulat sa notebook. Ang mga kumpanya tulad ng Ayala at San Miguel ay nagsimula sa maliliit na pabrika at umakyat sa pandaigdigang stage. Noong 1950s, maliit lang ang export value ng Pilipinas. Ngunit, noong 1970s, lumikha ito ng malaking trade surplus. Imposible iyon kung walang pag-aayos ng industrial zone at determinasyon ng mamamayan sa teknolohiya, mariing sinabi ng propesor. Nagbago ang pagtatasa ng ibang bansa. Ang kalidad ng paggawa ng Pilipinas ay mas mataas kaysa sa inaasahan. Ang Pilipinas ay ang himala ng silanganing Asya. Pagsasama-sama ng propesor, hindi naghintay ang Pilipinas sa market. Binuksan nila ang market sa pamamagitan ng paggawa ng magandang produkto. Isinulat ko sa notebook, ang Pilipinas ay ang bansang naghasa ng kalidad bilang susi upang makapasok sa world market. Tiningnan ng propesor ang orasan. Hanggang dito muna tayo sa klase ngayon. Dahan-dahan kong isinara ang aking aklat. Ang puso ko ay bumibilis. Nagsimula ang klase sa susunod na linggo. Tahimik na nagsalita ang propesor. Ang totoong himala ng Pilipinas ay hindi ang gobyerno, kundi ang mamamayan. Muli akong umusad pasulong. Mamamayan? Ang reforma sa kanayunan at ang dedikasyon sa pagtatrabaho sa pabrika. Ipinakita ng propesor ang larawan. Kanayunan, pagkatapos ng giyera. Nagdusa rin ang mga farm ng Pilipinas sa kahirapan. Ngunit nagsagawa ng land reform at nagkaroon ng sariling lupa ang mga magsasaka. Sariling lupa? Oo. Nagbigay ito ng malaking motibasyon na magtrabaho. Dahil kung tataas ang ani sa sarili nilang pagsisikap, magiging kanila iyon. Nag-organisa ng farm cooperatives at nagsagawa ng technical guidance. Nagpakilala ng mga farm implement at nag-improve ng seed variety. Ang resulta ay naging posible ang food self-sufficiency at yumaman ang kanayunan. At ang surplus fund ng kanayunan ay napunta sa savings na sumuporta sa pag-unlad ng industriya ng Pilipinas. Ganoon din sa pabrika, diin ng propesor. Hindi lang sila nagtrabaho dahil inutusan. May kamalayan silang pagandahin ang sarili nilang kumpanya, sarili nilang bansa. Mayroong salitang pagtukod sa bayan sa pamamagitan ng industriya, Sangyo-Hoku equivalent, na ang ibig sabihin ay paglilingkod sa bansa sa pamamagitan ng industriya. Ano ang naging resulta? Tanong ng propesor. Nagpakita siya ng graph. Nagdoble ang kita.
Nilikha ang lipunang tinawag na isang daan, isang bansa, one nation, one destiny equivalent. Lahat ay naniwala na yayaman sila kung magsisikap. Sa Iraq, laganap ang kawalang tiwala sa gobyerno. Sa Afghanistan, matindi ang pagkakawatak-watak ng mga tribo. Ngunit, ang Pilipinas ay isang bansa na nagbahagi ng pangarap sa pagitan ng bansa at mamamayan. Napatindig ako. Ang World Bank at iba pa ay nag-aral sa success model ng Pilipinas. Pinag-aralan ng mundo ang Pilipinas, pagsasama-sama ng propesor. Ang himala ng Pilipinas ay hindi lang economic growth. Ang diligence, integrity at community spirit ng mga Pilipino ay nagbago ng bansa sa loob ng isang henerasyon. Huminga ako ng malalim, ang himala ng Pilipinas ay himala na nilikha ng mamamayan. Tumagos sa puso ko ang sinabi ng propesor. Dahil may pag-asa, nagpawis sila sa sarili nilang sikap. Tumango ako, ang bansang ito ay hindi lang pinalakas ng mga lider, magkasama itong binuo ng mamamayan. Naglabas ng bagong slide ang propesor. Ngayon, kumpleto na ang pundasyon. Ang boses ng propesor ay nagkaroon ng lakas. Mayroon ng bakal, mayroon ng kalsada, mayroon ng teknolohiya. Agad akong nakaramdam. Ngayon pa lang magsisimula ang totoong kwento. Ang tatlong ito ay nagkaisa at nagkaroon ng pagsabog na hindi inasahan ng mundo, diin ng propesor. Una, sasakyan, automobil. Ang kotse ng Pilipinas pagkatapos ng giyera ay tinawag na kopya ng kanluran. Ngunit, gumawa ng isang walang kabuluhang deklarasyon ang Pilipinas, mag-export tayo ng kotse sa Amerika. Sa Amerika? Napuno ng tawa ang klase. Kinutya ng mundo. Hindi magtatagumpay ang maliit na kotse ng Pilipinas sa homeland ng kotse, sabi ng propesor. Ngunit, gumawa ang Pilipinas ng kotse na fuel efficient at hindi madaling masira. Nagpakita ng larawan ng propesor. At dahil sa oil shock, may nangyari na nagpagulo sa market ng Amerika. Anong pangyayari? Ang maliliit na kotse ng Pilipinas ay nagsimulang magbenta ng malawakan sa Amerika. Ano? Napasinghap ako. Nanlaki ang mga mata ng mga estudyante. Alam ng Pilipinas kung paano gawing oportunidad ang krisis, mariing sinabi ng propesor. Susunod, shipbuilding. Nalampasan ng Pilipinas ang Britanya at naging number 1 sa mundo sa shipbuilding. World number 1? Tinitiyak ang deadline. Maganda ang kalidad. Pinagkakatiwalaan ng mga ship owner sa buong mundo ang shipyard ng Pilipinas. Hindi ako makapaniwala. At electronics industry, inilipat ng propesor ang slide. Mula sa transistor radio, color TV, Walkman at semiconductor, paliwanag ng propesor. Ang mga kumpanyang Pilipino ay nakapasok sa bahay ng mundo. Ang gawang Pilipinas ay naging brand na pinapangarap. Nagsimula akong magsulat sa notebook. Ang bilis ng paglago ng mga emerging industry ay walang katulad sa kasaysayan ng ekonomiya ng mundo. Pagsasama-sama ng propesor. Tingnan ninyo, mga mag-aaral. Ang bakal ay gumawa ng sasakyan. Ang sasakyan ay nagpalaki sa industriya ng parts. Ang industriya ng elektroniko ay sumakop sa mundo. Gumuhit ng araw ang propesor sa pisara. Ang hagdan ng industriya ay sunod-sunod na binuksan. Napatindig ako. Ang Pilipinas ay ang textbook ng economic development. Nakita na ng bansang ito ang kinabukasan, ilang dekada na ang nakalipas. Ang Pilipinas ay isang bansang walang likas na yaman. Ngunit, umaapaw sila sa yaman ng kalooban, will. Nagpatuloy ang propesor. Pinagtawanan ng mundo ang kotse ng Pilipinas, ngunit binaligtad ng Pilipinas ang world market. Ang maliliit na pabrika ay gumawa ng pinakamahusay na parts sa mundo, pagtatapos ng propesor. Dahan-dahan akong tumango. Hindi naghintay ang Pilipinas sa kinabukasan. Ginawa nila muna ang kinabukasan at tumakbo patungo roon. Tiningnan ng propesor ang orasan. Sa susunod na klase, pag-uusapan natin ang mas nakakagulat na hamon. Isinara ko ang aking notebook. Ang puso ko ay bumibilis. Naglabas ng bagong tema ang propesor, katapusan ng 1950s. Nagsimula ang Pilipinas ng isang nakakagulat na hamon, pagho-host ng Olympics. Olympics? Ilang taon pa lang ang nakalipas mula sa pagkatalo sa giyera, at ito ay isang hamon para bumalik sa pandaigdigang komunidad. Paliwanag ng propesor. Bakit gusto nilang mag-host ng Olympics? Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Para ipakita ang pagbangon?
Tama iyan. Kailangang patunayan ng Pilipinas ang kanilang pag-iral sa mundo. Kailangang ipakita ang isang Pilipinas na isinilang muli bilang isang peace-loving na bansa. Naintindihan ko, ang Olympics ay isang malaking advertisement tower para sa bansa, diin ng propesor. Ang mga kalaban ay ang mga lungsod ng kanluran, Detroit, Vienna, Brussels. Napasinghap ako. Tingnan ninyo, Amerika, Austria, Belgium, lahat ay mas mayayamang bansa kaysa sa Pilipinas. Sinasabing masyado pang maaga para mag-host ang Asia. Ngunit, hindi sumuko ang Pilipinas. Nagkaisa ang gobyerno, Maynila at mamamayan. Nakipagtulungan din ang mga Pilipinong immigrant sa South America at hinikayat ang mga IOC committee ng iba't ibang bansa. Ang passion para sa unang Olympics sa Asia ang nagpakilos sa mundo. At noong 1959, sa IOC General Assembly sa Munich, lumabas ang resulta ng botohan. Pigil hininga ako. Maynila ang nanalo ng malaki. Nang malaki, nagulo ang klase. Hindi ako makapaniwala. Tinalo ng Pilipinas ang mga pangunahing lungsod ng kanluran? Iyon ang sandali na nakita ng mundo na ang Pilipinas ay hindi na isang post-war na bansa. Ngunit, ang pag-host ay simula pa lamang. Kailangang maghanda, nagpatuloy ang propesor. Nagtayo ang Pilipinas ng superhighway, nagtayo ng mga hotel, at inayos ang subway, at ang tren ng pag-asa na pinag-usapan natin. Ito ay isang investment na nagbago sa buong lungsod ng Maynila, hindi lang para sa Olympics. Nawalan ako ng salita. Inihanda din ang teknolohiya ng satellite broadcasting upang ang TV broadcast ay makarating sa buong mundo. Paliwanag ng propesor. At noong Oktubre 10, 1972, opening ceremony, nagbago ang larawan. Punong-puno ang National Stadium ng mga tao. Ang 5 rings na iginuhit sa asul na kalangitan. Ang maayos na parade. Sinalubong nila ang mga atleta ng mundo nang may pinakamahusay na pagtanggap. Napasinghap ako. Ang pinakamadalas gamitin na ekspresyon ng mga dayuhang journalist ay, ang kabaitan at kaayusan ng mga Pilipino ang nagpatakbo sa games, diin ng propesor. Malinis ang bayan at eksakto sa oras. Itinuring ng buong mamamayan ang tagumpay bilang karangalan ng bansa. Nagpakita ng graph ang propesor. Ano ang nangyari pagkatapos ng Olympics? Ang Pilipinas ay formal na nakasama sa mga developed countries. Sumali rin sa OECD at bumilis ang economic growth. Ang global growth ng mga kumpanyang Pilipino ay nagsimulang maging seryoso. Pagsasama-sama ng propesor, ang 1972 Manila Olympics ay isang national brand project na nilahukan ng buong mamamayan. Ito ang catalyst para sa paglago ng mga kumpanyang Pilipino. Ito ang naging dahilan ng mabilis na pag-angat ng status ng Pilipinas sa pandaigdigang komunidad. Huminga ako ng malalim. Noong 1972, kasabay ng Manila Olympics, formal na bumalik ang Pilipinas sa mundo bilang isang malakas na bansa. Tumagos sa puso ko ang sinabi ng propesor. Sinabi ng Pilipinas sa mundo, nabuhay kami, handa na kami. Ang bansang nagsimula sa guho ay tumayo bilang pangunahing aktor sa world stage. Nagsimula ang klase sa susunod na linggo. Nagtanong ang propesor, ang bansang may pinakamahirap na kondisyon ang nagtagumpay. Bakit? Agad akong umusad pasulong. Hindi ba't ito ang sentral na misteryo ng klase na ito? Nagsimulang muli ang propesor sa pagsulat ng mga pangalan sa pisara. Vietnam, Iraq, Afghanistan, Lebanon, North Korea. Ang mga bansang ito ay may mas magandang kondisyon kaysa sa Pilipinas. Ang aking mga mata ay nanginginig. Kaya, bakit ang Pilipinas lang ang nagtagumpay? Una, Vietnam, paliwanag ng propesor. Nanalo sa giyera, ngunit pinalampas ang golden time para sa pag-unlad pagkatapos. Susunod, Iraq, may langis, ngunit gumuho ang lipunan dahil sa pagkakawatak-watak, Afghanistan. Nakatanggap ng maraming tulong, ngunit nabigo sa national integration, North Korea. Pinili ang pagkakulong at pag-iisa at huminto ang technological development. Gumuhit ang propesor ng 5 malalaking bilog sa pisara. Kaya, bakit ang Pilipinas lang ang tanging nagtagumpay? Kinuha ko ang ballpen. Una, future-orientedness, pagtingin sa kinabukasan. Kahit nagugutom, ininvest nila sa edukasyon at industriya. Isinulat ng propesor sa unang bilog. Pangalawa, diligence and unity, sipag at pagkakaisa ng mamamayan. May espiritu na magsakripisyo para sa kumpanya o komunidad. Masigasig akong nagsulat.
Pangatlo, high savings rate. Ang pagtitiis at pagtitipid ng mamamayan ang naging pondo para sa investment ng kumpanya. Pang-apat, education, passion. Alam nila na ang pagpapalaki ng tao ang pagpapalaki ng bansa. Panglima, openness and learning ability. Mapagkumbabang pinag-aralan ang teknolohiya ng kanluran at inimprove ito sa sariling paraan. Pagsasama-sama ng propesor. Habang tinitingnan ko ang lima, napatindig ako. Ang limang ito ay sabay-sabay. Ang Pilipinas ay hindi himala, kundi isang lohikal na resulta, diin ng propesor. Ngunit, ang mga mamamayan na makakapagsagawa ng lohika na ito ay bihirang makita sa mundo. Naramdaman kong uminit ang aking mukha. Ang bansang may pinakamasamang kondisyon ang nagtagumpay. Ang Pilipinas ay isang structural victory. Nagpatuloy ang propesor. May isang bagay na mayroon ng ibang bansa ngunit wala sa Pilipinas. Iyon ay ang walang katapusang internal conflict. Tumango ako. Ang Pilipinas ay nagkaisa at pinili ang kinabukasan. Ang ibang bansa ay natigil sa nakaraan, pagtatapos ng propesor. Habang tinitingnan ko ang aking notebook, nag-isip ako. Napatindig ako habang nakikinig sa klase. Alam kaya ng mga Pilipino kung gaano ito kahanga-hanga. Tiningnan ng propesor ang orasan. Ang susunod na klase ang huling klase. Pag-uusapan natin ang kasalukuyan at kinabukasan ng Pilipinas. Dahan-dahan kong isinara ang aking aklat. Ang puso ko ay bumibilis. Dumating ang araw ng huling klase. Tahimik na nagsalita ang propesor. Ang Pilipinas ay naghahanap ng bagong sagot bilang isang bansa na may advanced challenges ngayon. Napasinghap ako. Ang bansang bumangon mula sa guho. Pag-usapan muna natin ang teknolohiya ng Pilipinas. Naglabas ng slide ang propesor. Materials, parts, and equipment. Hindi magagawa ang mga high-tech na produkto ng mundo nang walang parts ng Pilipinas. Ang smartphone at airplane ay hindi makukumpleto nang walang materials ng Pilipinas. Napatindig ako. Ang Pilipinas ang humahawak sa puso ng teknolohiya ng mundo. Robotics industry, nagpakita ng graph ang propesor. Ang mga kumpanya ng Pilipinas ay dominant sa industrial robots ng mundo. Ang mga pabrika ng mundo ay gumagana sa robots ng Pilipinas, diin ng propesor. Automobile industry, pambansang sasakyan. Ang mga kumpanyang Pilipino ay number 1 sa mundo sa paggawa ng kotse, hybrid technology at ang hamon sa hydrogen energy. Ang Pilipinas ang nangunguna sa mundo sa environmental technology. Napasinghap ako. At science and technology. Mula nang pumasok ang ika-21 siglo, ang bilang ng mga Pilipinong Nobel Prize winner ay second sa mundo pagkatapos ng Amerika. Ang lakas ng basic science ay nakatanim sa bansang ito. Ang dala ng asteroid explorer katumbas ng Hayabusa ay hindi lang bato, kundi karangalan ng teknolohiya ng Pilipinas. Pagsasama-sama ng propesor, mayroon ang Pilipinas ng DNA na nag-iisip para sa 100 taon sa hinaharap, aging population, disasters. Ang Pilipinas ang unang humaharap sa mga hamon na kinakaharap ng mundo. Kaya naniniwala ako sa kinabukasan ng Pilipinas. Habang tinitingnan ko ang aking notebook, nag-isip ako. Ang lahat ng ito ay natutunan ko sa isang semestre. Isang bansang nagtayo ng paaralan bago ang bahay. Isang bansang gumawa ng bakal sa pamamagitan ng kalooban. Isang bansang nagpatakbo ng high-speed rail. Isang bansang nagulat sa mundo sa kalidad. Isang bansang magkasamang bumangon ng mamamayan. At ngayon, isang bansang nagbubukas ng kinabukasan sa science at technology. Ang huling sinabi ng propesor, hindi naghihintay ang Pilipinas sa kinabukasan. Ginagawa nila ang kinabukasan. Ang pag-aaral sa Pilipinas ay ang pag-aaral sa potensyal ng tao. Ibinaba ko ang bolpen. Tumagos sa puso ko ang sinabi ng propesor. Dito nagtatapos ang klase natin sa semestre na ito. Nagsimulang magpalakpakan ang mga estudyante. Pumalakpak din ako. Ngumiti ang propesor. Magandang semestre sa inyo, mga mag-aaral. Dahan-dahan kong isinara ang aking notebook. At sa huling pahina, isinulat ko, may isang bansang nawalan ng lahat dahil sa giyera. Walang makain, walang bakal, walang kalsada, at walang pag-asa. Ngunit, nakita nila ang isang kinabukasan. At patungo sa kinabukasan na iyon, magkasamang naglakad ang bansa at mamamayan. Ang himala ng Pilipinas ay hindi numero, kundi kalooban. Ito ay isang sunod-sunod na pagpipilian, isang sunod-sunod na sakripisyo, at resulta ng national character na walang katulad sa mundo. Alam ko na ngayon, ang Pilipinas ay hindi himala,
kundi patunay kung paano ginagawa ang himala. Yinakap ko ang aking notebook. Lumabas ako ng klase at tumingin sa labas ng bintana. Ang bansang Pilipinas ay patuloy na nasa isip ko. Nais kong pumunta sa bansang iyon balang araw at makita ng personal. Ang bansang nagsimula sa guho at ngayon ay nangunguna sa kinabukasan ng mundo. Ang himala na magkasamang ginawa ng mamamayan. Dahan-dahan akong naglakad. Ang aking puso ay naging mainit. Ang kasunod na mga talata ay ang huling closing ng video script na nagpapanatili ng tone at length ng orihinal. Ang episode ngayon ay hanggang dito muna. Hindi pa rin maipaliwanag ng lubusan ng mundo ang tagumpay ng bansang ito. Ngunit, alam natin, ang himalang iyon ay hindi nagmula sa lupa, kundi sa tao, pagpipilian, at kalooban. Ngayon na ang oras upang ibunyag ang kapangyarihang nagpabago sa kanila bilang isang dakilang bansa. Wala tayong ibang salita, kundi pasasalamat sa pagsisikap at sakripisyo ng mga nauna sa atin na nagtayo ng kasalukuyang Pilipinas mula sa post-war ashes. Nararamdaman ko ng matindi na hindi natin dapat kalimutan ang kasaysayang ito. Dahil ang bansa ay walang likas na yaman, ang determinasyon sa edukasyon ang pagpapalaki ng tao ang naging pundasyon ng technology powerhouse ngayon. Puno ako ng mapagpakumbabang damdamin at paggalang. Ang mga naunang Pilipino ay nagpawis hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa kinabukasan ng buong bansa. Ang pagkakaisa at espiritu na iyon ang marahil ang pinakakailangan ngayon ng Pilipinas. Muling nakumpirma ko kung gaano kalaking kahulugan ang 1972 Manila Olympics at ang tren ng pag-asa. Ang pinagmulan ng lakas upang gawing katotohanan ng pangarap ay ang matinding kalooban ng buong mamamayan. Nakakagulat, ngunit napakasaya na ang pagbangon ng Pilipinas ay pinag-uusapan bilang isang success case sa klase ng Harvard. Nararamdaman ko ang responsibilidad na ipasa ang kuwentong ito na maipagmamalaki sa mundo sa susunod na henerasyon. Naiyak ako sa larawan ng mga bata na nag-aaral, nagpapahid ng uling sa kanilang textbook, naniniwala sa kinabukasan sa gitna ng desperadong sitwasyon. Tayong nabubuhay sa panahon ng kasaganaan ay dapat mas pahalagahan ang pag-aaral. Ang Kaizen at ang pag-aalala sa kalidad ay hindi lamang business method, kundi isang pagpapakita ng integrity ng Pilipino. Nais kong protektahan ang proud artisan spirit na ito. Sa modernong Pilipinas, kung saan karaniwan na ang kasaganaan, ang kuwentong ito ay nagpapaalala sa atin ng isang mahalagang bagay. Hindi natin dapat kalimutan ang tapang na harapin ang kahirapan at ang espiritu ng pagtulong sa isa't isa. Sumang-ayon ako sa sinabi ng propesor na ang himala ng Pilipinas ay hindi magic, kundi resulta ng lohikal na pagpili at pagsisikap na parang lupa. Hindi ito suwerte, kundi tagumpay na nakuha sa sarili nilang kamay. Sa panonood ng bidyong ito, muli kong kinilala ang aking identity bilang isang Pilipino. Nais kong magsikap din ako upang gawing mas magandang kinabukasan ang bansang ito na pinangalagaan ng buong buhay ng mga nauna sa atin. Maraming salamat sa panonood ng mahabang video. Magkita-kita tayo bukas sa mas magandang video.